Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports sa report ni teammate Carl Velasco. Hindi papakawalan ng Dallas Mavericks si star forward Anthony Davis sa kalagitnaan ng bali-balitang ipapadala ito sa ibang kupunan ayon mismo kay team minority owner Mark Cuban matapos ang isang paon lang nitong nakaraang Huwebes. Yan ang opisyal na pahayag ni Cuban kung saan siya na mismo ang nagkumpirma na walang mangyayaring balasan sa kupunan kasunod ng firing ni dating Mavs General Manager Nico Harrison at mabagal na start ng kupunan hawak ang 4-11 win-loss record. Dagdag pa ni Cuban na isubukan ng team na manalo kahit na wala ang ibang starters nito at isentro ang kupunan kay 2025 NBA Draft First Overall pick Cooper Flagg at sa kakayahan nito. Samantala, matapos ang blockbuster trade na Davis at Luka Doncic, 14 na laro pa lang ang nilalaro ni Davis kung saan nagdala ito ng 20.8 points, 10.2 rebounds, bago ang left calf strain na nakuha nito kontra sa Indiana Pacers noong nakaraang buwan. Sa ngayon, kinakailangan pang 32-year-old ng humigit kumulang 8 araw para sa recovery bago ang pagbabalik aksyon nito. Sa balitang tennis naman, itatalaga si former Swiss tennis star Roger Federer sa International Tennis Hall of Fame o ITHF na inanunsyo nitong nakaraang Huwebes. Magaganap ang isang induction celebration set sa Agosto ng susunod na taon sa Newport, Rhode Island sa Estados Unidos. Ayon sa Swiss Network, malaking bagay ang pagbilang sa kanya ng ITHF kasama ang ilan sa mga pinakamagagaling na tennis players sa daigdig. Matatanda ang nahawakan ng Swiss ang top spot sa ATP rankings sa loob ng 310 linggo kung saan kasabay nito ang mga tennis legends na sina Rafael Nadal at Novak Djokovic na tinaguri ang big three ng men's tennis ng mga panahong iyon. Nasungkit din ng Swiss maestro ang 20 Grand Slam titles, ang kauna-unahang lalaking player na nakagawa nito kasama na rin ang 103 career titles bago ang kanyang retirement sa sport noong 2022. At sa balitang football, pasok na ang bansang Curaçao sa prestigyosong FIFA World Cup matapos ang scoreless match win nito kontra sa Jamaica sa huling araw ng Confederation of North Central America and Caribbean Association Football Qualifying nitong nakaraang Miyerkules. Dahil sa panalo, ang Caribbean Island Nation na ang pinakamaliit na bansang nakapasok sa World Cup kung saan naungusan nito ang 2018 run ng Iceland para makapasok din. Bago ang qualification, una ng tinalo ng Dutch Island ang Bermuda sa score na 7-0 sa pangunguna ng dating Premier League tactician na si Dick Advocaat. Samantala, malalaman ng Curaçao ang kanilang group stage opponents sa darating na December 5 para sa isang draw na gaganapin sa Kennedy Center sa Washington DC sa Estados Unidos. Carl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.